Nananatiling nasa second seed ng Los Angeles Lakers ngayon, hawak ang 17-6 win-loss record at masasabi nating isa sila sa pinaka-surprising but dangerous team sa Western Conference. Hindi ito inaasahan ng karamihan lalo na't nagsimula silang walang LeBron James sa unang bahagi ng season dahil sa injury. Pero imbes na bumagsak ang Lakers, kabaliktaran ang nangyari mga idol, mas lalo silang tumibay, mas naging fluid ang offense at lumabas ang tunay na chemistry ng bagong core nila. Syempre nasa unahan ng lahat si Luka Doncic, ang bagong franchise cornerstone ng Lakers. Sa average niyang 35 points, 9.2 rebounds at 9.1 assists per game, siya ngayon ang isa sa pinaka nakakatakot na offensive engine sa buong liga. At sa Lakers mas lumakas pa siya dahil may mga kasama siyang hindi lang marunong umasa sa kanya pero marunong ding tumulong sa paggawa ng tamang play. The Luka Effect. Pagpasok ni Luka sa Lakers, nagbago ang identity ng kupunan. Hindi na sila umaasa sa half-court isolation ni LeBron. Ngayon punong-puno ang opensa, pick and roll, mabilis na pasa at ang predictable movements. Si Luka kahit wala si LeBron sa simula, parang hindi nagkulang ang star power ng Lakers mga idol. Kontrolado niya ang pace, kaya niyang bagalan, bilisan, tirahan sa tres, iposte ang mas maliit na bantay o idisek ang depensa gamit ang laser accurate passing. At ang pinakamahalaga, na-enjoy niya ang spacing at shooters na meron ng Lakers ngayon. Syempre hindi rin pwedeng mawala dyan si Austin Reeves. Kasama ni Luka na big factor si Austin Reeves na ngayong season ay nag-average ng 28.4 points, 5.5 rebounds, 6.7 assists per game. Siya ang connector ng Lakers. Kapag nasa bench si Luka, si Reeves ang nagiging mini Luka, playmaker, creator, finisher. At kapag magkasama sila sa court, nagiging unstoppable ang dalawang man game nila. Maraming coaches ang nagsasabi na si Reeves ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mas malaking freedom si Luka. Dahil marunong din si AR umataking solo. Hindi dapat laging doblehin si Luka at kapag ginawa mo yun, kick out to AR for 3 or AR attacking the rotating defender with a floater or AR finding Rui sa dunker spot. Kumbaga hindi simpleng role player si Reeves, legit star level support mga idol. Nandyan din ang kanilang big man na si DeAndre Ayton. Pag-usapan natin si DeAndre Ayton na tahimik pero steady. Hindi glamorous ang stats niya ngayon, 15.3 points, 8.8 rebounds per game, pero consistent siya mga idol, efficient at nag-improve ang kanyang defense. Sa system ni Luka, sobrang laki ng ambag niya, ball screens, good positioning at magandang rim protection. Mas nagamit ni Ayton ngayon ang kanyang mid-range touch dahil binibigyan siya ni Luka ng perfect pocket passes. Hindi niya kailangan pilitin ang opensa dahil may flow at tiwala ang Lakers sa system sa kanya. Nandyan din si Rui Hachimura, the most underrated weapon ng Lakers. Ang tahimik pero killer scorer ng Lakers mga idol, averaging 14 points per game, shooting 46% from 3. Kapag si Luka ang nasa court, halos automatic na may makukuhang open mid-range si Rui. At kapag nagpa-post up si Luka, si Rui ang madalas na nakaka-benefit sa corner cuts for easy layups. Kung baga, Luka is the sun, pero sina Reeves, Ayton, Rui at iba pang role players ang planet na umiikot perfectly sa kanya. Syempre, hindi rin pwedeng mawala dyan ang pagbabalik ni LeBron James. Ang pinaka-importanting turning point ng season ay nang bumalik nga si LeBron James mga idol. Maraming nagduda kung paano magsasama ang dalawang ball dominant superstar na ito, pero ang naging resulta, mas lalo pang lumakas ang Lakers. Bakit? Kasi mas naging selective si LeBron. Hindi niya kailangan magbuhat ng buong opensa, sa halip naging veteran closer, defensive communicator at smart secondary playmaker siya. Averaging this season 16 points per game at 7.6 assists per game sa kanyang 7 games played. Pero ramdam mo ang impact niya kahit hindi siya nagdo-dominate. At higit sa lahat, nagbigay siya ng composure sa Lakers tuwing crucial moments. Imagine this lineup sa crunch time mga idol. Luka Doncic, Reeves, Rui, LeBron James at Ayton. Lahat marunong pumasa, lahat may tira, lahat may off-ball movement, lahat pwedeng scorer. Ngayon ang malaking tanong, hanggang saan kaya makakarating ang Lakers? Kung regular season lang ang pag-uusapan, well walang duda mga idol, nasa top 2 seed sila ngayon sa West, very likely. Pero hindi dito natatapos ang kwento, may mga malalaking hadlang ang Lakers. Una na dyan ang Oklahoma City Thunder, ang defending champion. Ito ang pinakamalaking pader sa harapan nila. Ang OKC ngayong season ay literal na parang next dynasty, dominant, malalim, mabilis at may MVP level SGA. Kung lalabanan ng Lakers ang OKC sa Game 7 series, kailangan nilang i-match ang energy, shooting at physicality. Ang tanong dyan, kaya ba nila? Syempre mga idol, kaya nila ito. Pero ang susunod na tanong, madali ba? Syempre hindi, dahil defending champion dito mga idol. Rotation versus rotation, youth versus experience. Ito ang magiging tunay na test nila. Ang pangalawa ay ang Denver Nuggets. Kahit hindi kasing dominant gaya ng dati, hindi pwedeng baliwalay ng Nikola Jokic at ang kanilang championship experience. Historically, hirap ang Lakers kay Jokic, pero with Luka running the offense and LeBron controlling the pace, may bagong look ang Lakers mga idol. Nandyan din ang Minnesota Timberwolves at Phoenix Suns. Defense ng Wolves elite, firepower ng Suns matindi sa clutch. Both teams kaya
kaya silang guluhin. Well, ang final verdict, the Lakers are legit. Hindi sila fluke, hindi sila umaasa kay Luka lang, hindi sila depende sa almost 41 years old LeBron. They are complete, balanced, and well-coached roster. Something na matagal nang kulang sa kanila. Kung mananatiling healthy si Luka at LeBron, kung patuloy na angat si Reeves, kung mag-i-stay consistent si Ayton at Rui, then yes mga idol, they can reach the Western Conference Finals at posibleng umabot pa sa NBA Finals kung malalampasan nila ang maladingding na Thunder. Ang tanong na lang, handa na ba ang Lakers sa susunod na level o mauuwi ba sila sa almost stories gaya ng mga nakaraang taon? Well, ano ang masasabi nyo rito mga idol?